Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia at shoutout kay Roland Sukgang. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita niya ang ekspresyon ng matabang lalaki, pinatunayan ni Aaron ang kanyang hula. Alinman sa Xuanyuan Sword Array ay may mahinang epekto, malinaw na ang mga mandirigmang ito ay hindi maaaring pumatay o pumatay. Sa tuwing may namamatay, tila mas marami ang lalabas mula sa ibang lugar. Kung ganito ka pumatay, kailan ka pa magiging ulo? Ang mga sundalong yin ng pamilya ng demonyo ay ipinanganak sa pamatay na gas. Kung papatayin mo ang isa, ang pumapatay na gas ay mawawala, at pagkatapos ay magsasama-sama muli, at lalabanan silang muli. Ito ay isang pag-aaksaya lamang ng enerhiya, ngumisi ang matabang lalaki. Sayang na libu-libong tropa ang nagpupumiglas sa hangganan. Hayaan mo na lang na mag-isa lang siya. Kahit kaparehas niya ang mga tao, ano ang magagawa niya? Makakawala ba siya sa kabkuban at direktang kunin kami? Alam niyang kaya niya, gawin ito at kailangang gawin ito kahit na ang pinakamalaking kawalan ng pag-asa ng isang tao. Ngumiti ng mahina ang lalaki. Oo, kahit na may parehong tao, ngunit sa harap ng walang katapusang mga mandirigma, pabayaan ang pagkubkob, kahit na gusto mong gumawa ng ilang hakbang pasulong, ito ay mahirap. Sa makatuwid, mas mahirap kunin ang pinuno ng kabilang partido. Gayunpaman, sa oras na ito, ngumiti din si Aaron. Sunog sa lupa, Xuanlei, boom! Biglang nag-aapoy ang apoy sa lupa, kumukulog ang langit, at lumangoy ang Thunder Dragon ng may malakas na tunog. Biglang natigilan ang taong grasa. Nagulat ang ilan sa sitwasyon, ngunit saglit lang, wala siyang nakitang magandang reaksyon. Hindi niya napigil ang matawa, anong ginagawa ng batang ito? Umiling din ang reporter, at hindi alam ng ilan kung bakit. Bagamat ang apoy ay nasa kanilang mga paa, ang mga mandirigma ay hindi nasaktan, kahit ang kanilang mga aksyon ay hindi naapektuhan. Ano bang pinaglalaroan nila? Boom! Gayunpaman, halos sa oras na ito, sa pagdalaw ng mga mandirigma, ang kulog ng mga stratus na ulap sa kalangitan ay nagsimulang pumutok. Ang isang kulog ay sisire sa ilang mga mandirigma, na may mahusay na kapangyarihan. Gayunpaman, kumpara sa 10,000 mga mandirigma, kahit na ang pinsala sa kidlat ay mabangis, tila masyadong marami sa sandaling ito. Bukod dito, kahit na ang patay na bahagi ay mayroon pa ring tuloy-tuloy na daloy ng mga follow-up na suplemento. Kaya naman hindi nagtagal ay muling nagpakita ng mapanuksong ngiti ang taong grasa, parang tanga talaga siya. Gamit ang sobrang lakas para buksan ang malalaking paraan na ito para makakuha ng isang bagay o hindi, ano ang magagawa nito maliban sa pag-aaksaya ng kanyang tunay na enerhiya? Tumanggaw naman ang impormante, kaya lang. Gayunpaman, saan nila alam na bagaman ang Xuanlei ay isang pag-atake, ang apoy sa lupa ay hindi pangunahing pag-atake, ngunit isang pantulong na buhay. Dahil ang iyong mga mandirigma ay maaaring patuloy na mabuhay muli, hindi ba ito ay isang malinaw na base ng pagsipsip ng enerhiya para sa Aaron? Dahil maaari kang ipanganak muli sa pamamagitan ng pagpatay, kaya ko rin. Oo naman, sa suporta ng apoy sa lupa, hindi mapigilan ng Aaron sa oras na ito na hindi makaramdam ng pagkapagod. Sa halip, siya ay naging mas matapang at matapang. Sinabayan siya ng Moonwheel of Heaven na apoy at sunod-sunod na pinatay ang taong grasa. Bagamat mabagal ang mga hakbang, sunod-sunod ang mga ito. Ano, nawala na ang panunokso ng matabang lalaki. Sa pagkakataong ito, napakunot ang noo niya, hindi pagod ang bata. Matagal na siyang naglalaro at naglabas ng sobrang lakas, pero, gusto mo bang patayin tayo? Lalo akong nagka-interes sa kanya, pagkatapos noon, ginalaw ng matabang lalaki ang kamay niya, at ang pangitaas,
Ang mga sundalo sa paligid ay nagbago sa isang iglap, at karamihan sa kanila ay nagtipon sa direksyon ng taong matabang. Naghihintay sa pag-atake ni Aaron ay lumingon sa kanyang likuran bagamat ang isang malaking bilang ng mga sundalo ay inilipat sa kanya sa harap, halatang hindi sapat ang pagsalakay niya sa likuran, mukhang hindi na ito matutuloy ng mapait na ngumiti si Aaron na hindi umatake si Aaron, gumalaw din ang matabang lalaki sa kamay niya. Hindi ka makagalaw, sumusuko ka na, mahinang bamantong hininga ang matabang lalaki. Ngumiti si Hansani, wala, may gusto lang akong itanong sa iyo. Kung mayroon kang mga katanungan na namamatay, buksan mo lang ang iyong bibig, hindi ginawa ng matabang lalaki, pag-aalaga. Si Aaron ay malamig na tumingin sa paligid, gusto mo bang mamatay ang buong lungsod? O, ang buong lungsod ng Yuming ay pupuksin. Pagkarinig nito, sumimangot ang matabang lalaki at galit na sinabi, may sakit ka ba? Bahala ka, tumigil ka nga dito, o, ito ang resulta na sinabi ko, pumili ka ng isa. Nilinga ni Aaron ang matigas at kumpiyansang mga mata ng matabang lalaki, walang alinlangan ay pinapayagan pa nga. Ngunit ang tanong, ano pa malalaking killing moves ba ang Aaron? Sobrang kumpiyansa ang nobelang ito na isinalin ng novelhole.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin. Gusto mo bang mamatay ang buong lungsod? O, ang buong lungsod ng Yuming ay masira. Pagkarinig nito, sumimangot ang matabang lalaki at galit na sinabi, may sakit ka ba? Bahala ka. Either stop here, or, it's the result I said, you choose one. Nilinga ni Aaron ang matigas at kumpiyansang mga mata ng matabang lalaki, walang alinlangan kahit na pinapayagan. Ngunit ang tanong, ano pang malalaking killing moves ang mayroon ang Aaron, kaya kumpiyansa? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Halatang natigilan din ang matabang lalaki, at lalong nagsalubong ang mga kilay at nakasimangot. Gusto niya talagang pag-alitan kung wala sa isip ng kanyang ina ang Aaron. Sa kasalukuyan, mayroon siyang libu-libong tropa na pumipindot sa hangganan. Siya Aaron ay walang pagkakataon na manalo sa kalokohan. Kaya lang hindi siya humihingi ng awa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas loob siyang sabihin na gusto niyang sirain ang buong lungsod. Kung ordinaryong tao lang ito, sinampal na siya ng taong grasa hanggang mamatay. Gayunpaman, kung tutusin, pinatay ng lalaking nasa harapan niya ang lalaking pagong at ang palaka. Ang pinakamahalagang bagay ay ang ugali at mata ng lalaki. Hindi siya galit kundi makapangyarihan sa sarili, at may kasamaan sa katarungan, kaya't ang taong grasa ay gustong tumanggi sandali, ngunit wala siyang tiwala. Buti na lang, sandali lang. Nang siya'y magising, hinamak ng taong grasa ang pagngisi, ang naulilang aso ay naglakas loob na magsalita ng ligaw. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob? Oh, umaasa ka ba sa bibig mo? Maraming pusa at aso ang nakita ko, ngunit nakita ko sila sa unang pagkakataon. Maniwala ka man o hindi, wala itong kinalaman sa akin. I just need to hear your choice. Pagkatapos nito, malamig na ngumiti si Aaron. Hindi madaling magtayo ng ganoong kalaking lungsod sa angkan ng demonyo. Wala akong malalim na away sa dugo sa iyo, kaya hindi ko na kailangang makipag-away sa iyo sa huli. Sa makatuwid, kailangan kong itanong sa iyo ang iyong pinili, kung mabubuhay o mamamatay, malipol o wala ay nakasalalay sa iyo. Natapos si Han Sanchen at mahina hong tumingin sa matabang lalaki. Nang marinig ito, nagalit ang taong grasa. Walang sino man sa Yuming City ang nangahas na kausapin siya sa ganitong tono, o bantaman lang siya. Pero kapag galit siya, hindi niya napigil ang umungol. Hindi ko alam kung totoo o mali ang mga sinabi ni Han Sanchen. We're all here. What's the face kung bumalik ang class teacher? Kung umatake ka, makakahanap ka ng higit na kagandahan habang binabawi ang iyong prestihiyo. Nakita rin ng impormante ang pag-aalinlangan ng matabang lalaki sa pagkakataong ito at mamulong ito sa tabi ng upuan nito. It's a matter of if he can attack 10 of thousands of teachers. Kahit umatake siya, ano ang magagawa niya sa iyo? Nang marinig ito, biglang tumango ang matabang lalaki. Oo, sigurado siyang mananalo sa laro ngayon. Kung ang Aaron ay umatras dahil sa ilang salita, bakit niya kukumbinsihin ang publiko sa hinaharap? Sa pag-iisip nito, ang matabang lalaki ay sumangot ng malamig, nabalitaan ko na ang isang babae sa paligid mo ay napakaganda. Ang pinili ko ay patayin ka,
Sakupin ang iyong babae at hayaan siyang sirain ko araw at gabi. Pumunta ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, lahat ng static na Jashaden time na iyon ay muling na-activate at inatake muli ang Aaron. Ngumiti si Aaron sa taong grasa. Halatang nanunuya ang una, habang ang huli ay halatang tumingin kay Aaron na may mapanuksong tingin para makita kung paano niya tinupad ang baka na pinasabog niya. Sa isang walang magawang buntong hininga, bahagyang gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, "Pinilit mo ako." Nang mabuksan ang space ring, isang malakas na hininga ang bumuhos mula sa singsing na baliw. Umalis ang hangin, umuungal ang mga ulap, gumagalaw ang lupa, at yumanig ang mga bundok. Ang antay-Buda sa buong lungsod ng Yuming ay nagsimulang manginig sandali. Puno ng mapang-akit ng ngiti ang taong grasa. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay nagyelo, at ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pagbabantay, dahil sa napakalaking daloy mula sa Aaron Ring energy, maging siya ay labis na nagulat. Takot, kahit isang kakilakilabot na puwersa ay bihira niyang makilala. Sa madaling salita, ito ay ganap na nakaukit sa kanyang mga buto mula sa loob hanggang sa labas. Noong sinaunang Buddha, iniwan ng kanyang mga ninuno ang kanilang mga jin, pero, mali ito, sinong kinatatakutan niya? Atengal, biglang, habang ang enerhiya ay ganap na nagmamadaling lumabas at lumipad ng diretso sa hangin, isang nakatutuwang dagandong ang dumating. Nang tingnan ng taong grasa ang enerhiya, kumalat ang enerhiya, at isang kakaiba at mabangis na halimaw ang lumipad sa hangin. Sa pagitan ng kanyang bibig at mga kuko, may mga bundok at ilog na nakatingin sa ibaba sa lahat. Nagkatinginan sila at nagulat. Bilang isang tao ng pamilya ng demonyo, sino ang hindi nakarinig ng mga alingawngaw ng mga mabangis na hayop noong sinaunang panahon? Kahit sa lugar na ito, may pinakamalaking inapo ng mabangis na hayop, ang pamilyang Tao. At paano magiging mas mahina ang masasamang mata ko kaysa sa Tao? Imposible. Kung tinatakot mo ako, paano ka magkakaroon ng evil gluttony? Bagamat pinapagalitan niya, ngayon para sa taong grasa, natatakot ako na alam na niya kung bakit may natural na takot ang katawan niya dito. Kaya ito ay isang bagay. Ito ay ipinadala ng iba. Ngumiti si Hansani. Sa susunod na segundo, tumingin siya sa masamang mata ko, "Pinapatay ko, kumain ka, o pinapatay mo ang iyong sarili upang kumain." Sa sandaling bumagsak ang boses, si Hansani ay nabigla sa lahat, at ang kanyang malakas na kapangyarihan ay direktang mabigla sa baluti sa paligid niya sa isang iglap. Ang mga patay na mandirigma ay biglang naging ilang itim na chi, ang bahagi sa kanila ay napunta sa apoy sa lupa at ang bahagi ay napunta sa ibang direksyon. Umuungol. Nagkaroon ng isa pang dagandong, at ang masamang mata ko ay biglang lumingon sa nakakalat na itim na gas, na isang pagsised. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isinayaw ang kanyang mga kuko, at ang itim na gas ay pumasok sa kanyang bibig, at ang harap ng kuko ay dumaan, at isa pang baluti ang nahulog. May iba. Halatang nataranta ang taong grasa doon sa matagal na sagot ni Aaron. Ito ay hindi hanggang sa pakikipagtulungan sa pagitan ng masamang tao Tay at 4-0 na siya ay nabigla pabalik. Higit pa rito, nalaman niyang tila iba ang Aaron sa oras na ito, ngunit hindi niya masabi kahit sandali. Kung ang mga bagay na ito ay mga sinaunang bagay, paano ito maipapadala? Akala mo talaga siya ay isang pusa at aso. Fuck, cheat me to play and kill me. Gumalaw ang taong mamantika sa kanyang kamay, at mas maraming mandirigma ang sumugod sa mata ko ni Han Sanhei. Sa pagtingin sa baha ng mga mandirigma, sinulyapan ni Han Sanhei ang katakawan ng kasamaan at nakangiting sinabi, "Matagal na kitang isinara. Makakain ka ng sapat sa pagkakataong ito. Gayunpaman, depende ito sa iyong kakayahang kumain ng higit pa at kumain, mas kaunti." Nang bumagsak ang boses, nanguna si Han Sanhei at sumugod sa agos ng mga mandirigma. Ang masamang mata ko ay umungal at pinatay siya ng direkta mula sa kabilang panig. Ang dalawang puwersa ay lumundag palayo. Sa ilang sandali, ang itim na usok ay patuloy na tumataas, at sa ilang sandali, ang mga mandirigma ay patuloy na naglalaho. Ang mas nakakatakot pa sa taong grasa ay sa nakakalokong pagpatay at pagtulak sa dalawang tao. Bagamat nadagdagan ang mga patay na mandirigma, ang bilis ng supplement ay malayong makasabay sa bilis ng pagkawala. Nangangahulugan din ito na ang pumapatay na gas ay patuloy na nawawala. Kasabay nito, nangangahulugan din ito na ang Aaron ay papalapit sa kanyang tabi ng hakbang-hakbang. Sa pagtingin sa kristal na bato na may ilang mga depekto sa kanyang mga kamay,
ang matabang lalaki ay nahulog sa bahagyang takot sa isang sandali. Paano nangyari ito? Takaw ba talaga ang lalaking iyon sa kasamaan? Hindi makapaniwala ang taong matabang nakatingin kay Aaron at matako sa kasamaan sa karamihan. Kahit na mawala ang pumapatay na gas, ito ay halos balewala. Ang ganitong nakakabaliw na pagkawala ay nagpapalabo pa ng kulay ng buong spar. Paano magiging handang maging alipin ng iba ang isang sinaunang mabangis na hayop? Lalo na ang mababang tao, hindi makapaniwalang umiling ang informer. Oo, ang mga sinaunang halimaw ay may mataas na katayuan sa pamilya ng demonyo. Paano sila magiging handa na isuko ang kanilang sarili sa iba? Maliban kung, ang antas ng taong ito ay sapat na mataas upang ituro ang iba. Pero ang binata sa harapan niya, kahit matangkad siya, gaano kaya siya katangkad, kahit na siya ay tunay na Diyos, maaaring hindi siya kwalipikado, di ba? Isa pa, hindi siya tunay na Diyos. Habang nag-iisip sila, tumalon ng halos 10 metro ang Aaron at ang nakakabaliw na pagpatay kay Tao Tai doon, palapit ng palapit sa kanilang mga posisyon. Damn it, sasalakayin ko talaga si Lauze. Biglang uminom ang matabang lalaki at kumaway sa kamay. Mas maraming mandirigma ang sumugod sa kanya sa oras na ito. Kasabay nito, biglang huminto ang Aaron, na naiwan lamang ang masasamang matako na pawang mabangis na pumatay. Siya, anong gusto niya? Sumimangot ang lalaking mamantika. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng Aaron. Ngunit sa oras na ito, ngumiti si Han Sanchen sa kanya, at ang sumunod niyang galaw ay ginawa siyang kalokohan on the spot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!